So, ang first topic natin, Introduction to Java Programming. Okay, let's determine yung history and evolution of a Java programming. Bakit nga pala Java tinawag na Java? Okay? So, and ano na yung ranking ng Java ngayon? Sino ba ano to? Yung mga questions na sasagutin natin for, in this topic. So, Java is one of the most widely used programming languages in the world today. Kahit na noon pa, matagal na, no? Matagal nang nag-number one, nagtatop yung Java programming language. Although hindi na siya number one ngayon, no? Kasi andyan na yung Python eh. Si Python na yung nasa number one. Bagsa pagdating sa ranking, no? So it powers application ranging from mobile devices, enterprise, and cloud computing. So ginagamit siya sa mga mobile application. Pag sinabi natin enterprise system, ito yung mga usually sa mga business enterprise. So sa mga company, na mga system ng company. Cloud computing platforms kadalasan sa mga back-end, okay? Na naka-cloud computing platform. So to understand the significance of Java, so let's try to trace its history and evolution. Nagsimula ang Java noong 1991 by James Gosling and his team sa Sun Microsystem. Sun Microsystem during that time is one of the top companies, IT companies. So andyan na yung sa mga among the top companies, IT companies, andyan yung Microsoft, IBM, Oracle, yan yung mga top companies. Then during the time, yung si James Gosling, ang project nila, ang unang pangalan niyan is Green Project. Ang aim nila, their aim is to create a software for embedded system and customer electronics. Pag sinabi nila ng embedded systems or customer electronics, ito yung mga software na pang TV o yung mga appliance. Kasi during that time, nung 1991 pa to class hindi common. Yung mga appliance doon, walang mga software. Di ba? Kasi ngayon, common na kasi yun eh, no? Yung aircon natin, naka-wifi, di ba? Yung mga may aircon sa bahay, naka-wifi na yan, di ba? Bago ka umuwi, pwede man nang i-on yung aircon mo, no? Ganon. So, ang tawag dyan is part of the Internet of Things o yung IoT. Nagkakaroon na ng mga automations. Okay? Di ba, totoo naman yung mga minsan ilaw, papalakpakan na lang. No? O kaya yung may sensor siya, di ba? So, bubukas na yung ilaw. No? So, umaga, yung mga appliance natin, nagiging smart na sila. Okay? Even yung during that time, ng 1990s, wala pa mga smartphone nung panahon na yun. Di ba? So, yung simple lang yung software na ginagamit sa mga phone o sa mga portable phone. Ay wala pa mga applications. So yun yung tina-target nila James Gosling during that time. Makapag-develop sila ng software na pwedeng magamit ng mga electronic appliance like TV. 'Di ba? Ngayon may mga smart TV na, 'di ba? Na nakakapag-YouTube ka na, no? So kaya nga kung dadalhin mo yung mga tao ng 1990s, dadalhin mo ngayong panahon na to, magtataka sila, no? So, yung mga TV ngayon na pwede nang makapag-YouTube, di ba? Mga ganun. So, marami ng development na nangyari. Then, nung nakapag-create sila ng language, yung initial language nila tinawag na awk. Kasi nga doon sa labas ng office nila, may oak tree doon na malaki. Okay? So, simple lang sila mag-isip noon, no? O ano papangalan natin sila? Titingin lang sila sa paligid nila. Nakita nila yung oak tree. Okay, let's call it oak. Okay? Then, during the initial release, they're trying to commercialize it, no? Yun naman ang purpose nila kasi business. Software business sila, no? So, nagkaroon sila ng struggle, no? Kasi nga, during that time, hindi pa ready yung mga manufacturer na i-adapt yung mga embedded software, di ba? Kasi pasimula pa lang, lahat naman ng pasimula, lahat naman ng mga change, talaga may struggle yan. Kasi nga, pag nag-introduce ka ng change
sa simula talaga is mag-aalangan yung mga ano, kasi nasanay na sila sa old system at i-adapt nila yung new system, talaga may struggle. But not until nagbo-boom na talaga yung internet during the mid 1990s. Okay? Sisimula nang talagang nare-realize na ng tao na wow, ito pala yung mga benefits kapag pinapaganda natin yung mga applications, no? Like yung phone, di ba? Dati Nokia yan eh. Hindi sila nag-adapt kaagad sa mga applications. Kaya napag-iwanan sila. So imagine yung phone dati, di ba? Pantawag lang yan. Ngayon nakakapag picture ka na, no? So ang dami nang nagagawa ng phone, no? Nakakapag video call ka na, no? Na kahit basta may internet sila. Kahit saan pa yung kamag-anak mo, no? Pwede mo na makita nila yung mukha niya, no? Sa in video, di ba? Kasi earlier than that, di ba? Nung bago mag-internet, ang pahirapan, no? Kung may kamag-anak ka sa abroad, di ba? Iba yung iba nga inabot pa sulat eh. Di ba? Mas patindi 'yon. O nagre-record sa tape, no? Para lang makausap yung mga kamag-anak natin, mga OFW. Yung Oak, from Oak, pinalitan na nila ng Java. Okay? So, kasi nagkaroon sila ng tinatawag na trademark issues. Okay, ano itong trademark issues? Ibig sabihin, syempre, kino-commercialize na nila, binibenta na nila yan sa iba't ibang companies na pwedeng gumamit ng kanilang software. Eh may naka-register na pala na may nauna nang nag-register na OC. Kasi 'di ba sa trademark, pag may nauna na dun sa the same line of business, hindi mo na pwedeng i-register 'yon. Okay? Pwede sa ibang line of business, pwede 'yon. Pero kung pareho kay software, magkakaroon ng confusion kasi yung customer. Akalain nila yung product na ginagamit mo nung una nilang nakilala. Ganun ang nangyari sa kung naalala niyo yung kaso ng San Miguel Beer tsaka Beer na Beer. So, ginaya kasi yung bote, naglabas yung ng isang company ng kahawig ng San Miguel Beer. Pero matagal na yon, noon pa yon. Pinatigil yon, no? So, nagkaroon sila ng legal issues. So, pinalitan nila yung Oak at ginawa nilang Java. Okay? So, bakit Java? So, inspired by Java Coffee kasi yung team nila James Gosling, mga coffee lover. Okay? So, yung iniinom nila, ganun lang sila kasimple mag-isip. Kailangan natin palitan yung ano kaya magandang ipalit? Isip-isip sila. Nakita nila sa table nila may coffee. Nakalagay Java from Indonesia yan eh. So, coffee yon pero pwede naman nilang i-adapt sa software. Okay? So, kaya nila tinawag na Java. Kaya kung mapapasin nyo yung logo ng Java, may cup of coffee yan eh. Ito yung isa pang red na nasa taas, yung umuusok yung coffee. Hot coffee yan. Ano? So, kaya nga yung coffee cup logo becomes Java's official symbol. Ang interpretation na rin dyan na coffee kasi symbol of energy at liveliness, no? So, yun yung parang pinopromote nilang trademark. So, this is James Gosling. Okay? So, wag kayong malilito sa sa date. 1991 talaga sinimulan ni James Gosling yung Java, pero ang unang pangalan niya is Oak. Then na-rename yung Java talaga kasi may mababasa kayo kung ano talaga yung year na ni-release. Ang ni-release talaga ang Java noong 1995. Kasi nga noong 1991 Oak pa ang tawag. So sometimes may mga article na tinatawag si James Gosling as the father of Java. Okay? So nung ni-release na nga noong 1995, syempre Java 1.0 muna yon, no? So ang ginagamit ng Java, yung kanilang key features dito, yung tinatawag na Java applets. Okay, ano tong Java applets? So Java applets allowed small interactive programs to run inside the web browser. Okay, ang ibig sabihin nun, kahit na anong browser ang gamitin nila, tatakbo yung Java. Kaya nga may tinawag silang slogan na write once, run anywhere. So it can run the same program on different platforms without modifications that made possible through Java Virtual Machine. So yun nga lang, due to security concern, okay, at naghanap sila ng better alternatives like
Di ba ngayon kasi JavaScript and HTML, ang mga modern web technologies. So yung Java applets gradually fell out nung nagsimula yan ng Java 9 at eventually ni-remove na nila nung pagdating ng Java 11 which is in 2018. Ito yung mga evolutions ng mga different versions ng Java. Okay? So hindi ko na ito isa-isahin. So makita nyo rito yung mga unti-unting no, mga dinadagdag sa Java. No? Dati, walang collection framework. Kasi ang collection framework is a special type of an array. No? So mapag-aaralan din natin yan pagdating natin ng data collection. So yung enhanced for loop din, di ba? Yung mga commands na dinadagdag nila. So marami pa dyan. Okay, ito yung mga features na nag-drive sa evolutions ng Java. Kaya nagkaroon ng mga iba't ibang version. So platform independence, okay, as long as may JVM siya. Tapos ginawa na nilang object-oriented. Kaya yung Java class, yung features niya yung security, no? It has a strong memory management and runtime checking. Robust and reliable, magaganda na yung kanyang exception handling, tsaka yung mga garbage collection. Multi-threading, nagsusupport siya ng concurrent, sabay-sabay na execution of tasks. So, na-maximize yung performance. High performance, just-in-time compilation improves. So, bumibilis din yung speed. Okay? So, yun. What's Java today? So, since 2010, di ba sabi ko nga sa inyo, si James Gosling, part siya employed siya sa Sun Microsystems. It's an IT company. Pero nabili na siya ni Oracle Corporation since 2010. Okay? So si Sun Microsystem, maraming software to. Hindi lang Java, pati yung Linux kanya rin, no? So nabili lahat siya ni Oracle. Tsaka may SQL. Alam niyo may SQL yung gagamitin niyo as back-end database. Si Oracle na rin may-ari nun. Na dati ng pagmimiyari niyan si Sun Microsystem. Oracle kasi ang pinaka-main product niya, Oracle database ng pangmalakihan ha. Kasi yung MySQL pangmaliitan lang, yung kadalasan pang web yon. Yung Oracle database kasi hindi siya pang web, pangmalakihan, pang siya, data warehousing, big data, yan yung gamit ng Oracle database. Patagal ko kasing ginamit ang Oracle database sa data warehousing. Okay? Then Java continues to rank among the world popular programming languages. So number 4, nung last kung tiningnan, okay, yung September 8 results, number 4 si Java sa TIOBE index. Sa naman, sa Stack Overflow, number 5 siya. So sabihin nyo lang dito kay bigyan nyo lang siya ng magandang prompt, no? Can you please the top 10 na lang, top 10 programming languages based on TBOA in the TIOB survey. Pero sabihin na lang natin na excluding, wag na nating pasama sa kanya yung kasi minsan sinasama niya yung yung query language. And also, do not include markup language. Markup language is not a programming language katulad ng HTML. It's a query like SQL. And also do not include styling language. Maraming languages class, hindi lang programming language. Ang styling language naman, like CSS. Ito maliban sa HTML, meron ding XML. No? Markup language din yan. Okay. Tingnan natin kung nasan si Java. Ayun, number 4 pa rin, no? Okay. So, si Python na yun ang number 1.
C++, number 2, C. C talagang, no, ano madami talagang gumagamit ng kasi very flexible si C. Kaya lang medyo mahirap lang din gamitin tong si C. Tingnan naman natin si Stack Developer Overflow. Okay? So, palista natin sa kanya. Then, run. So, number 5, no? Number 5. Kaso hindi niya sinabi kung sino yung mga sumasagot sa survey na yan, no? May I know who are the respondents of these surveys? So, in TTOEBE, ang sumasagot niyan based on yung mga search engine, yung mga nagso-search, yung course tutorial, yung mga job posting, yung example, di ba? Nagpapahanap sila ng mga Java developer, mga ganun, o kaya dun sila na, tsaka third-party vendors. Yan. Tapos dito naman, ito, mas okay pala to si ano, no? Stack developer kasi based on developers, no? Sino yung talagang gumagamit ng language na yun. So yan, yung ranking ng na-generate ko ng September 8, which is almost similar nun sa tiningnan natin na ano, no, sa ating ChatGPT. So yan. Number 5 si Java. Dito number 4. Nasa top pa rin, no? Hindi pa rin siya nawawala sa top 10. O top 5. So what is Java programming language? Pag sinabi natin Java, it's a high level, general purpose. Pag sinabi natin high level, yung mga English na yan, yung mga English words. Okay? General purpose, ibig sabihin marami siyang pinaggagamitan. Hindi lang siya specific na pang, let's say, hindi lang siya pang manufacturing, di ba? Pang ano siya, marami siyang pinagagamitan na. Okay? Even yung sa mga mobile, sa mga devices, iba't iba. Okay? Class-based, object-oriented programming, originally created by James Gosling at so officially released in 1995 at ngayon Java is owned by Oracle Corporation. So parang nabanggit na rin to kanina, no? Most of this. Okay? So Java is mostly used for building desktop application. Ibig sabihin desktop application, hindi siya available through web. Pang desktop lang siya. Usually pang office. So hindi lang desktop, pati web application, ano rin yung Java. Android means sa mga mobile at enterprise system, ibig sabihin mga pang company, okay? Pang business. So why use Java programming language? So it runs in multiple platforms, pwede siya sa Windows, pwede siya sa Mac, Linux, Raspberry Pi, etc. So it's still among the most popular programming language worldwide. So high demand pa rin siya sa job market. Ibig sabihin, pag marunong ka ng Java, yung employability mo mataas. Okay? Simple to learn and easy to use, partially true. Okay? Compare mo kasi sa Python, mahirap siyang matutunan. Compare mo sa C, mas madali siya. Okay? Depende kung ano yung baseline mo. Okay? Open source, free to access. So, you don't need to subscribe you don't need to pay para magamit mo tong Java programming. O para makapag-develop ka ng Java program. Secure, fast, and powerful. Supported by community, millions of developer, maraming mga mababasa mga forum, sample programs, even yung mga online tutorial, kapag na W3 School, marami yan. Marami pa. Okay? Object-oriented, so providing clear program structure and code reusability. So, isa siya sa mga language na object-oriented. Even Python is object-oriented. C Sharp, C++. So, kapag marunong ka ng C++, C Sharp, madali ka ng, sabi daw, similar sa yung syntax,
madali ka nang mag-switch, no? From C++ o from C# to Java. Kumbaga yung learning curve, hindi na ganun kahirap. So, mayroon tayong dalawang compilers na gagamitin dito. Then also yung NetBeans as offline compiler. Yung online GDB kasi, flexible siya. Pwede siya sa mga iba pang language like assembly, ADA, C, C++, Java. Ginagamit ko rin siya dati sa C++ eh. Okay? Python, ginagamit ko rin ng online GDB. So, online GDB is web-based IDE. Okay? Kailangan, hindi nyo kailangan siyang install. No need to install, but you need an active internet connection para magamit mo yung online GDB. Whereas yung NetBeans naman, open source siya. Ibig sabihin, libre naman siyang install. Libre siyang download and install. Primarily, ginagamit siya sa Java. But it also supports other languages like PHP, C, C++, and HTML5. Unlike online GDB, yung NetBeans requires installation. Kailangan install natin yung NetBeans. Oh, hindi katulad ng online GDB, hindi mo kailangan install. Kaya nga lang, unlike online GDB, dito naman sa NetBeans, hindi mo kailangan ng internet connection. Okay? Kaya katawag sa kanya offline compiler. Isa pang Java, no? Yung JavaScript. Pero actually, hindi magkaiba siya. It's totally different. Do not be confused about these two. Bisa nakala, magka-sister company sila o related sila, no? No? Although, yung JavaScript kasi, ano yan eh, more on sa web lang yan eh. Yung Java kasi, pwede sa enterprise, pwede rin sa web. Okay? So magkaiba sila ng language. It's totally different, completely different programming language with different purpose. Mas kilala ang Java sa mga enterprise application, sa mga business application, even sa mobile application, desktop software application. Whereas yung JavaScript, mas popular siya sa paggagawa ng mga web page application. Okay? Although ngayon, ginagamit na rin yung Java sa backend. No? Yung Node.js. Sa mobile apps, ginagamit na rin. At from time to time, ginagamit din siya sa desktop app. So, naging na siya, flexible na rin si JavaScript. Pero bakit ginamit nga pala yung pangalan ng Java? Kasi nung time na yan, sikat na sikat si Java, umaga parang na lang yan eh. Sumakay siya sa pangalan, no? Kaya nilagay na lang niya yung script. Kasi nga, pag sinabing Java, maganda to, no? Parang gano'n. Pero during that time kasi hindi pa bawal eh, no? Parang, basta lagyan mo lang ng another name. Pero ngayon kasi bawal na yan na gagamitin mo yung pangalan na no? Parang dadagdagan mo lang. So, bawal na ngayon yan. Okay? Java runs in JVM. So in other words, yung Java, kailangan natin i-compile para ma-run. Yung JavaScript kasi since web-based to, hindi mo kailangan siya i-compile basta may browser ka lang. Parang HTML and CSS. No need for compilation. So yun yung pagkakaiba nila. Kaya ako lang binanggit kasi nga minsan madalas natatanong yan. Sir, yung Java at JavaScript pa pareho? No. They're completely different. So ito yung access ng online GDB. Tatype lang natin yung www.onlinegdb.com. Tapos pipiliin natin yung Java language dun sa upper right. So i-access natin yung online GDB. So type mo lang yung online GDB sa browser mo. Then, una mo makita yung default sample program ng C language. So piliin lang natin yung Java dito sa upper right corner. Select natin yung Java. Then, once sinelect natin yung Java, bibigyan niya tayo ng sample program ng Java. So, this is yung multiple line comments. So, we can click this para ma-maximize natin yung ating screen. Then, para may-run na natin yung code, so, click mo lang tong run. Then, itaas lang natin to. Yan. Kita mo yung output natin dito. Example, dagdagan natin ng isa pa, no? Kukopihin ko to. Then, lagay ko, Hello Earth. Yan.
Then, click lang natin to every time na we want to run. Okay, press F9. So, dito natin nakita yung output sa baba. So, ganun lang kadali gamitin ng online GDB. Ito naman yung sa NetBeans. So, ini-install to. Then, tatype mo lang dito yung code mo. Ito yung pang-run. So, click lang natin. So, dito mo makita yung output. So, ang difference ng online GDB at ng NetBeans, kasi yung NetBeans kasi, in-install natin kasama yun ng mga libraries. Kapag, let's say, nakalimutan natin nilagyan ng semicolon sa dulo. So, nagwa-warning na kagad siya dito. Okay. Sinasabi niya na may error. May syntax error ka na. May something wrong with your code. Unlike itong online GDB, so pag tinanggal ko yung semicolon, so wala siyang sinasabi na, oops, nakalimutan mo yung semicolon. So, malalaman mo na lang pag niran mo, mag-error siya. Okay? So, ibalik ko ulit, then niran natin ulit. So, yun yung isa sa mga difference ng online compiler tsaka offline compiler. Explain ko naman tong Java Development Kit. So, Java Development Kit is a software package provided by Oracle Corporation that contains all the tools needed to develop and compile, debug, and run Java application. So, kailangan natin ang Java Development Kit kasi nandun yung JRE, JVM, compiler, Java tools and utilities, APIs, and libraries. So, in other words, before we can use any Java IDE, like NetBeans, yung mga offline compilers, Eclipse, IntelliJ, even yung VS Code, di ba, pwede mong rin gamitin to create a code, compile, and debug, as long as in-install mo yung extension ng Java Development Kit. So, bago natin magamit yung NetBeans, kailangan naka-install na rin yung Java Development Kit. So, in some IDEs na like yung recent NetBeans or IntelliJ installers, naka-bundle na yung JDK na kapag in-install mo yung NetBeans, kasama nang may install yung Java Development Kit. Okay, pero sa susunod kong video, papakita ko sa inyo kung paano gamitin tong Java Development Kit sa pag-run, pag-compile and run ng isang Java program. So, kahit na wala tayong NetBeans, Java Development Kit lang, makakapag-compile and run tayo ng isang Java program. So, yun lang muna. So, yun lang muna ang i-discuss ko sa Introduction to Java Programming. Thank you for watching and see you on my next video.